simula lahat ng ito na parang wala lang. Umiinom kami ng anak ko ng smoothie sa living room, and dati meron akong karanasan sa anaphylaxis, kaya meron na rin ako nakahandang EpiPen para lang kung sakali ay meron akong magagamit agad. Pero matagal na rin na panahon na hindi ako sinumpong ng anaphylaxis. So habang nasa living room kami ay bigla na lang akong nasusuka at hirap na hirap sa paghinga. At bilang nurse, alam ko na anaphylaxis na naman ito. So alam ko na kasi yung pakiramdam kapag sinusumpong ako. So binigyan ko yung sarili ko ng EpiPen at tumakbo kami sa pinakamalapit na ospital. Tapos doon nakita ko yung nurse na mag-a-assist sa akin. Kakilala ko pero hindi ko na sasabihin yung pangalan. Sabi ko, malaking problema ito at wala siyang alam tungkol sa anaphylaxis. Ang sabi pa nga sa akin, bakit ka pa pumunta ng hospital? Nag-apply ka ng EpiPen. Sabi ko, wow. Hindi man alam ang basic protocol ng anaphylaxis na kailangan mo take yung EpiPen tapos punta ka sa pinakamalapit na hospital. By the way, nasa hallway lang kami habang nag-aantay ng bakanting room. Ako ay hirap na hirap sa paghinga, tapos ang mga tao ay padahan-daan lang. Nag-apply ulit ako ng EpiPen. Tapos maya binigyan na ako ng room. Pero ang sitwasyon ay pasama na ng pasama. Hindi rin nila ako mabigyan ng IV kasi nga sa anaphylaxis ay maaaring lahat ay bumigay. So may nagsabi na kailangan natin gumawa ng paraan, kung hindi ay mamamatay siya. Sabi ng isa ay hindi, marami pa tayong oras. Gamitan natin ng intubator at ilang sandali ay yun, tumigil na ako sa paghinga. At nakakatawa kasi lumabas ako bigla sa aking katawan, kaya nakita ko ang mga pangyayari. Tapos nakita ko ang isang babae na nakahiga sa higaan. Sabi ko, sino kayang babaeng to at mukhang malupa yung kanyang sakit. At maya pa na realize ko na ako pala yun. So intubated nila ako at parang tumigil konti ng sandali. Tapos ang sunod ko na naalala ay nasa backseat ako ng sasakyan ng sister ko. Siya ay nagdadrive papuntang Kentucky at pagdating sa gas station ay huminto siya. Naalala ko ang lakas ng ulan ng mga oras na yun. Tapos parang pakiramdam ko ay parang may kakaiba sa aking katawan na parang hindi ko ramdam ang aking mga paa, na parang hindi ko maipaliwanag. Tapos habang sa backseat ako nakikita ko ang suot niya na hindi tugma. Sabi ko, ano ba naman yung suot niya, nakakatawa. Tapos nakita kong kinuha niya yung kanyang phone at nakita kong nag-type siya sa Facebook na hang on, papunta na ako. At maya ay nasa labas na ako ng kanyang sasakyan. Tapos nun ay bigla na lang ako sa isang madilim na lugar. Sobrang dilim doon at parang walang katapusang lugar. At doon lang ako, hindi ko alam kung paano makalabas sa lugar na yon.
napaisip na din ako kung saan ako. Sinusubukan kong gumalaw, tapos lakad ako ng lakad na parang walang katapusan. Sa wakas, sabi ko sa sarili ko na baka may mga bagay na dapat kong malaman o intindihin bago makaalis sa mundo natin. Tapos na-realize ko na ang spiritual space kung saan ako naroon ay yun pala ang lugar kung saan ay parang ako din ang gumawa habang ako'y nasa lupa pa. Tapos kasi ang divorce namin ng dati kong asawa, ilang taon na rin ang lumipas, gumawa ako ng sarili kong bakod to protect me, to protect the kids, and also to keep people out. Pero ang nangyayari ay parang tinulong ko ang sarili ko doon. At ang isolation na ginawa ko ay parang sinundan ako doon. At sa sandaling na-realize ko, nalaman ko ng bagay na yun ay parang kumulog, nabasag ang harang at palayo sa akin ang kadiliman. Tapos may nakita akong espiritu na anyong babae. Hindi ko siya agad nakilala. Ang buhok niya ay parang may sinag na napakaliwanag, na parang apoy, yung parang nag-aapoy yung buhok niya. Tapos hindi ko mapigilan ang sarili ko na lumapit. Kaya lumapit talaga ako sa kanya. Nang malapit na ako, niyakap niya ako, at nung sumandal na yung ulo ko sa kanyang dibdib, ay doon ko siya nakilala. Sabi ko, lola ko pala ito. Grabe yung tuwa ko, umiyak ako sa sobrang tuwa dahil na rin sa pakiramdam na hindi ako nag-iisa doon, may kasama na ako. At yung kadiliman ay nawala na. Tapos ang datingan ng energy niya at ang kadiliman ay gusto pa rin pumasok, pero naitutulak ng kanyang energy. At nag-uusap kami sa isip lang, at iyak pa din ako na iyak. At ang sabi niya sa akin, calm yourself, dear one. At ang kanyang salita ay hindi ako sigurado kung ang mga nakikinig ay naintindihan ito, pero parang nag-apply ka lang ng morphine o IV bago ka operahan, na napaka-relax mo na agad at sobrang kalma mo na. At ang energy niya ay napakaganda. Naramdam mong mahal na mahal ka talaga. Tapos nagtanong ako sa kanya, patay na ba ako? Ang sabi niya ay hindi. Parang ikaw ay nasa gitna lamang. Yung katawan mo ay buhay, at parang buhay ka rin dito. At parang may tali sa katawang lupa mo at sa iyong espiritu, at anytime kung gusto mong bumalik ay makakabalik ka. Ang sabi ko ay okay, ganun ba? Tapos palutang-lutang ako, at hindi ko na malaya na nawala na pala siya. At bigla-bigla ay may narinig akong parang gumugulong, na parang kumukulog. Tapos lahat ng bagay sa cosmos ay parang gumagalaw dahil sa lakas ng enerhiya. At nalaman kong bigla na mayroong malakas na paparating. At biglang nagsalita sa akin in a telepathic way that I am. And parang ang hirap ipaliwanag.
parang naramdaman ko ako'y takot na takot. Sabi ko, nako, ang Diyos nga ito at titingnan niya lahat ng mga bagay na nagawa ko at ako'y hiyang-hiya sa mga bagay na alam kong makikita niya, na parang bata na takot na mabasa ng parents yung diary mo, pero sobrang kanyang pagmamahal na nararamdaman ko. Hindi niya ako hinatulan at pinakita niya sa akin ang mga bagay na nangyari sa buhay ko, pero ang mga bagay na kinakatakutan ko ay hindi lumabas. Pero marami din siyang pinakita at mostly naman mga bagay na mabuti kong nagawa. Tapos ang pinakita niya sa akin isang pangyayari na nakalimutan ko na ngayon actually, dahil sa matagal na rin yun nangyari. Maliit pa yung mga anak ko nung nangyari yun. Pinakita niya sa akin na nasa grocery store habang ako'y nakapila at magbabayad na sa cashier. Tapos yung babae sa harap ko ay kinapos ng pangbayad, at bilang ako nakasunod sa kanya, nakikita ko na nag-iisip siya kung aling bagay ang kanyang isasauli. At bilang ina, naintindihan ko na yung sitwasyon at sinabi ko sa kanya na ako nang bahala, at inabutan ko siya ng pera para pangdagdag sa bayad niya. At bigla kong nakita ang pangyayaring ito na parang salamin. Nakita ko ang babae na natatrabaho sa food pantry na naghuhugas ng mga plato at parang naiyak ako nung nakita ko to. Sabi ko, it's amazing. At napunta na sa mga bagay na nagawa ko sa buhay na hindi ko talaga may pagmamalaki, at isa na doon yung pag-isipan ng kung ano yung ibang tao. At ang sabi ng Diyos sa akin, paliwanag ko sa iyo na ang isipan ay nagbibigay ng saktong sukat ng enerhiya na binabato sa mga tao, at ang salita ay mas higit, pero mas higit enerhiya na lumalabas sa mga bagay na ginagawa. At ang lahat na yun ay nagsisimula sa isipan, at kung ano ang naisipan, yun ang sinabi mo, yun ang ginawa mo, at doon nagtatapos ang mga bagay na nagawa mo. At pinakita niya sa akin na kung ano yung negative thought natin sa ibang tao, ang energy ay napupunta doon, at ang negative energy ay naka-attach sa taong ito, at nagko-contribute ito ng negative energy sa tao. Kung kaya ang pagpapatawad sa iba ay napakahalaga, hindi lang sa iyo, kundi sa ibang tao. Kasi kung hindi tayo nagpapatawad, ang negative energy ay naka-attach pa rin sa kanila, at kasama ito ng tao sa kanilang journey sa buhay hanggang kailan. Pero kung magpatawad tayo, ang enerhiya ay umaalis, at ang negatibong isipan na nagdadagdag ng negatibo sa tao o kaya sa buhay ng tao ay nawawala dahil yun sa pagpapatawad. At napaka-importante na ito sa buhay ng ibang tao, dahil sa pinatawad natin sila ay hindi lang sa kanila, dahil ang negative na enerhiya ay hindi lang naka-attach sa kanila, pero ganon din sa atin. Kaya kung nag-iipon tayo ng negative thoughts sa ibang tao, kahit pa alam natin na deserving talaga sila, ito din ay naka-attach sa atin.
At sabi ko, ay wow, sabi ko nakatanggap ako ng mga impormasyon sa pagbabago ng mga bagay. At ito ako, kaharap ang mapagmahal na tagalikha, at bigla kong naalala na na galit pala ako sa Diyos na matagal ng panahon, dahil sa pakiramdam na hinayaan niya lang yung mga bagay na mangyari sa akin, yung mga hindi magaganda. Sabi ko sa kanya na ang sabi mo mapagmahal kang Diyos, at sabi mo gusto mo ay mga magagandang bagay sa iyong mga anak, pero bakit mo hinayaan na maranasan ng mga anak ko lahat ng ito? Ang kanilang ama ay iniwan kami, bata pa lang sila, at parang hindi bagay sa amin ng mga anak ko, pero sa akin sana okay lang, pero sa mga anak ko ay parang ang hirap isipin. Minsan tatawag yung ama nila sa telephone at mag-promise ng guest na ipapadala, tapos titingnan ng mga anak ko sa mailbox. Makikita mo na ang lungkot-lungkot na nasasaktan dahil hindi naman talaga dumating ang promise niya. Naalala ko yung pakiramdam kong ganun at sinabi ko na bakit mo lang ito hinayaan na mangyari. Minsan sa totoo lang, mas binabuti pa namin noon ng anak ko na mas maganda pa na mamatay na lang siya, kaysa na ganito yung iparamdam sa amin. Tapos sinagot ako ng Panginoon na hindi mo pa din talaga lubos na unawaan yung mga bagay na pinapakita ko sa iyo. Tapos may pinakita siya sa akin, parang fast forward. Nakaupo ako, tapos yung anak kong panganay si David ay nasa kanan ko, tapos tinitingnan namin yung apo ko, ang anak niya. Ng mga panahong yun ay 2 taon pa lamang yung aking apo, at ang anak kong si David ay nasa aking kanan. Tumitingin kami sa aking apo. Doon sa pinakita sa akin ay parang 5 hanggang 6 na taon na siya na naglalaro ng soccer. Tapos nakita ko yung buhok niya ay lumiliwanag na parang sinag ng araw. Ang sabi ko, wow, parang magic. Tapos ang anak ko si David ay nagsabi sa akin, Ma'am, di ko alam kung paano ko ito sasabihin. Sabi niya, Ma'am, gusto kong maging ama sa kanya kung ano lang nararapat sa kakayahan ko. At sabi ko, okay, nakukuha ko na. Ang sabi sa akin ng Diyos na parang ganun din siya na naging ama sa mga anak mo. At ang nakakatuwa pa kasi, after a couple of years na simulan ng maglaro ng soccer ang aking apo, at doon ay nagsabi sa akin si David, Ma'am, gusto ko na maging ama ko sa kanya, na kung ano lang nararapat sa kakayahan ko. At sabi ko, wow, nangyari nga, at parang confirmation ito na galing sa Diyos, na galing talaga ako doon. At minsan nagdududa talaga tayo sa mga near-death experience dahil nga sa mga maraming tao hindi naniniwala dito. Pero sabi ng Diyos, nangyari talaga ito at pinatunayan ko sa iyo gaya ng promise ko sa iyo. At isang bagay pa ang natutunan ko doon ay
na bago pa man tayo pumunta sa buhay dito sa lupa, ay parang dumaan na tayo sa isang proseso na parang doon ay napag-usapan na natin yung magiging buhay natin dito, at parang meron na rin tayong consultation katulad sa mga spiritual na gabay na parang ganon. Alam na natin ang buong kwento, doon pa lang tayo, pero nakalimutan natin pagdating dito. At gusto kong ipaalala sa lahat tungkol dito na bago pa man tayo pumunta sa mundo ay alam natin yung promise na kakaharapin natin. Alam natin yung buong kwento ng magiging buhay natin dito, kung anong pamilya meron tayo, lessons, lahat-lahat, at doon na nararamdaman kong proseso ng paghilom ng liwanag ay nagsimula sa aking paa, paakyat sa aking katawan. Parang humihilom lahat ng parte na dinadaanan ng liwanag sa tiyan ko, sa dibdib, at sobrang lakas dumadaan sa dila ko, at parang may mga magandang kanta na lumalabas at dumaan sa aking mga mata. Sobrang liwanag na parang diretso kang tumitingin sa sinag ng araw, pero hindi siya masakit tingnan. Tapos sinubukan kong isarado ang mga mata ko dahil ayaw kong lumabas yung energy sa akin, pero pilit itong pinubuksan ang mga mata ko. Tapos para bang lumabas ang liwanag, at isang sandali ay bumalik ulit sa akin. Naramdaman ko nasa utak ko dumiretso yung energy, at pinapakiramdaman ko ito sa pinakaloob-looban ng utak ko, at nandoon yung Diyos. Parang nagulat nga ako, tapos nasabi ko, sandali lang. Ang ibig hubang sabihin ay nandyan kayo sa isipan ko at hindi sa labas lang. Ang sabi sa akin ay kahit alin lamang ako doon, at so sa lahat tayo, kahit pa mga tao na hindi naniniwala, ang Diyos ay naririyan. Parang ang sabi ay hindi nyo ako matatanggal, na para bang hindi nyo matatanggal ang DNA ng inyong ama. Nilikha kita, nandyan ako, kahit para hindi ito tanggapin ng iba, nandyan ako, at nag-aantay lamang ako na mahalin ka. At lahat ng mga trauma ko sa buhay ay parang natunaw, at nagsimula na rin ako mag-isip na kailangan ko nang mag-decide kung babalik ako sa katawan ko. Naalala ko sa simula pa lang, nasa isa kong lugar na madilim, na pinipilit kong makalabas hanggang sa marating yung liwanag ng Diyos. So naisip ko na sa simula pa lang, hindi pa ako pinapanganak ay gano'n na nga yung mangyayari, na mas pipiliin kong bumalik sa aking katawan. Kasi sa lubhang sama ng loob ko noon, kung nawala nga ako, tapos yung asawa ko, si Dan, yung ex-husband ko, sabi sa akin, bakit hindi ka na lang bumalik sa akin? Nasabi ko, hindi ko sigurado kung maintindihan mo ang lahat ng mga bagay. Alam ko naman na magiging okay ka pagdating na panahon. At umiiyak ako. Naalala ko na sinabi ko sa Diyos na sana kahit man lang sana na maalala ko lahat ng ito, kasi kung hindi, sa tingin ko parang wala akong pag-asa. Noong gumising ako, naka-incubator, at ang kapatid ko ay nakatayo doon, at ang una-una kong binanggit ay galing ako sa Diyos. At ang nurse ay lumapit, tapos tinawag niya yung doktor,
at nasa St. Joseph Catholic Hospital ako. Tapos ang unang tao na gusto nilang makita ko ay ang psychiatrist. Iniisip nila na may delusion ako o kaya may ano sa pag-iisip. At ang mas interesting response kapag meron kang near-death experience na bilang believer, iniisip ko ang mga kakilala kong mga reliyoso ay sila yung mas gustong makinig ng near-death na karanasan. Pero ang mga taong ito ay sila pa yung mas nahirapan ako i-share yung karanasan kong ito. Kasi nga sa experience kong sa madilim na lugar, tapos bilang believer ay sabi dapat ay diretso ka sa langit. Pero alam natin ang near-death experience ay hindi death experience. At ang ibang Kristiyano ay nagtatanong, bakit hindi ko daw nakita doon si Jesus at iba pang tulad ng nakita ng iba? Ang sinasabi ko sa kanila na doon lamang ako sa pagbisita ng saglit, at ang pagbibisita ko ay parang papasok pa lamang. At ang evidence na naalala ko ay nasa backseat ako ng sasakyan ng kapatid ko. Tapos nung nagising ako, tinanong ko siya kung bakit ganon yung suot-suot niya. At sagot niya sa akin ay nung nakatanggap kasi ako ng tawag, dinampot ko lang kung anong damit ang nasa kama at biglang umalis. So walang duda na nakita ko lahat ng mga iyon.